Hello, hello! Magandang gabi po sa lahat. Isang mapagpalang gabi. Ayan, so welcome po sa ating ika-83rd day of live streaming, of Speak Life live streaming. Yan, sige po, at bagantay tayo ng ilang minuto para makapag-tag, mention, and share ang ating mga kapatid. Sige po, maaari na nating i-share, itag, i-mention ang ating mga kapamilya, mga kapatid, kapatiran, ano po, at ating mga kakilala na gustong makarinig ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Sige, antay muna tayo ng viewers. Parang wala pang... Ayan, meron na tayong isa. Counting. Ayan, isang mapagpalang gabi po. Start sharing, start mentioning. Hi, Chris! Magandang gabi din. Ako ulit, hello. Yan, sige po, pakishare na lang sa ating mga GCs. Sa mga group chats. Ayan, thank you. Kuya Chris, Ate Ella. Pakishare na lang po sa ating mga GC. And, syempre, pakitag and mention na rin ang ating mga kapatid, kamag-anak, kapamilya, kapuso, lahat na. Siyempre, yung mga gustong makarinig ng salita ng Panginoon, di ba? Kasi, this is needed. Especially ngayon. Ayan, sa mga bago nating viewers, bago. Sa mga kakapasok lang sa ating live streaming, hello, magandang gabi po. Sa bawat isa, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. And welcome sa ating ika-83rd day of Speak Life live streaming. Sige po, start na tayo sa pag-tag, mention, share ng ating live stream. Yan, so siguro mga 7:07. Hindi sumasakto, no? Hindi sumakto. 7:07, start na tayo. Sige po, start tagging. Magkakalak. Magandang gabi sa bawat isa. Hello, FOM Antipolo, FOM Badian, FOM Tapel, and of course, meron pa pala, FOM Dulong Crusher, FOM Burias, BS Japan, and of course, FOM Puderan. Yuhuu! Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. At syempre sa ating mga kapastoran, ayan, lahat ng ating mga nagpopugi-ang pastor, from Antipolo to Puderan, from Antipolo to Bicol. And syempre ang ating mga pastora din. Magandang gabi sa bawat isa. Ayan, maraming salamat sa pag-tag and maraming salamat din sa pag-share ng ating live stream. Sige po, patuloy lang tayong mag-tag.
Ayan, sige po, paki-comment na lang kung saan kayo galing. Kung saan kayong lugar, syempre, para may shoutout din mamaya. Okay, isang mapagpalang gabi. Kasama ka, oh Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, oh Diyos, sa bawat pangangalaban. Laging kasama ka, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nag-iiba. Laging kasama ka, oh Diyos, ngayon at magpakailanman. Laging kasama ka. Yan, sige po. Ayan, thank you, Ella. Yan. Parang kakunti pa lang yung nasa ano natin. Kumakain po ba kayo? Siguro naghahaponan yung iba. Ako'y napapagod, iyong kamay ang humihila. Kapag mundo'y Sige, adjust natin yung time. ikaw ang Okay lang naman. Ayan, siguro po. Lumagpas na ako ng isa. maliban sa'yo. 7:08. Sige po, siguro tayo ay magsimula na. Ayan, so isang mapagpalang gabi sa mga bagong pasok, sa mga kakabukas pa lang ng ating FB. Ayan. Ayan, sige po. Keep tagging and keep mentioning your loved ones para makarinig ng salita ngayong gabi. Ayan, so wag nating i-take for granted itong pagkakataon para makarinig, especially sa ating mga kapamilya, kamag-anak, ano po, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At ang tinutukoy ko po ay yung tunay na Diyos. Hindi yung sinabi nga na pinag-aaralan natin na hindi yung inukitan, hindi yung gawa sa ginto, pilak, at kahoy, o semento. Hindi yung pinapahiran, hindi po yon. Kaya siguro maging excited tayo sa mga kapatid natin na hindi pa nakakakilala sa tunay na Diyos. Maging excited tayo. Lalo kung may mga ganitong pagkakataon na may nagbabahagi ng salita ng Diyos, ng Biblia mismo. Dahil wala po tayong ibang pag-uusapan kundi ang katotohanan, at ang katotohanan na gagaling sa Biblia na salita ng Diyos. Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula na. Okay. Stop ka na muna. Okay, sige po. Simulan natin itong live streaming sa pananalangin. Sabayan nyo na lamang po ako. Tayo po ay pumikit at manalangin. O Diyos, dakilang Ama, Panginoong Jesus, minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, Lord, na ibinigay mo sa amin. Salamat sa magandang internet connection. Salamat din sa power, sa electric, Lord, na tunay nga, Panginoon, ay niloob mo na hindi mag-brown out na naman, Lord, para sa katagumpayan ng live streaming na ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, O Diyos. At patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, O Diyos. Lalong-lalo na sa iyong lingkod, Panginoon, at patuloy ako magpapasalamat, O Diyos, at patuloy kong idadalangin sa iyo, Lord, na patuloy mo akong gamitin sa iyong ubasan, Panginoon, maging daluyan ng mga pagpapala, lalong-lalo na sa mga hindi pa naaabot ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa gabing ito, dalangin namin, O Diyos, na
Ikaw ang humawak ng aming puso at isipan, na Lord, ma-receive ng bawat isang makakarinig ng salita mo ang mga bagay na nais mo naming ma-receive, Panginoon, na nais mo maintindihan namin, Lord God, lalong-lalo na patungkol sa tema namin sa um, sa sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa bawat isa na makakarinig, Panginoon, gabayan mo, O Diyos, at pangunahan mo, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa at panghawakan mo rin, Lord God, ang aming mga puso at isipan, na nawa lahat ng kung ano man, Panginoon, lahat ng mga salita mo ay tumatak hindi lang sa aming mga puso, kundi sa aming isipan at magamit namin sa araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kay aming dinadakila, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ayan. Palakpak. Virtual palakpak na lang. Ano yan sa ating Panginoon. Amen. So, ayan po, bago tayo magpatuloy, nais ko pong magpasalamat sa Diyos sa buhay ko, syempre. Hindi naman sa buhay ng iba. Okay. Sa buhay din ng iba, nagpapasalamat ako, sa mga ginagamit ng Panginoon para i-bless ang kanyang lingkod, ako, at alam ko, lahat ng pangangailangan ko ay tinutugunan ng Panginoon, gumagamit siya ng mga tao, mga kapatid ko, mga kapamilya ko, kapuso. Ayan. So, hindi lang po yung mga malapit sa akin ang ginagamit niya, kundi syempre, minsan may mga bago akong nakikilala, syempre, lahat ng yon, alam ko, pinangyayari ng Panginoon para ako'y tulungan. Hindi lang yung mga pangangailangan ko, materially, kundi especially yung aking spiritual. Kasi may mga natututunan din talaga tayo kapag may mga pagsubok na dumaraan. And of course, may mga talagang tutulong sa iyo. And iko-convict ka na lang ng Lord. Na yan, padala ko yan. Yeah, syempre, alam naman natin kung saan talaga nanggagaling yung tulong ng isang Kristiyano. Walang iba kundi sa Panginoon. Amen. So, nagpapasalamat din ako sa Lord dahil syempre po bilang minister ng Puduran, ng FOM Puduran, nakikita ko yung aming mga elders na nagpapatuloy. Kaya nga, sabi ko po palagi sa aming Bible study na nabibless po talaga ako sa kanila, na kahit minsan nagkakasakit na, minsan hinang-hina na yung tuhod, hindi na makalakad. Meron kaming mga elders na ganun po. And wow, talagang kahit saan kami pumunta, Tapel, Badian, kapag may mga interchurch, kahit dito po sa Lawinon, ayan, talagang go na go sila. Gusto talaga nilang sumama. Minsan kami na lang nag-iisip, parang kaya nyo po ba? Okay lang po ba sa inyo? Kasi tinitingnan din namin yung kalagayan nila. Hindi naman namin pwedeng i-push sila na sumama pa, lalong-lalo na kung nakikita po talaga namin. Pero sila na po talaga yung nag-i-insist na, hindi, sasama kami. Kailangan naming sumama. So, nakaka-bless po talaga yung ganoon. So, purihin ang Panginoon sa buhay nila dahil nabibless nila ako, as minister ng adults. Ayan. So, and they are really a blessing sa akin. Ayan. At nagpapasalamat din ako, of course, sa provision ng Lord sa buhay ko, sa pang-araw-araw na pag-provide ng Panginoon sa mga pangangailangan ko. Although, di na nawala yung minsan ay nagrereklamo kasi kulang. Pero sabi ko nga sa Lord, tapikin mo ako, paluin mo ako kapag nakakaisip ako ng mga ganong bagay. Kasi parang hindi pa ako nasanay, 'di ba? Sa mga bagay na 'yon. Sa mga bagay na minsan pinapaghintay, minsan ay talagang may tinuturo sa atin. So bilang minister po ng FOM Puduran, nagagalak po ako at masaya po ako na ako yung minister ng elders, ng adult namin sa church. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Okay, so ngayong gabi po, magpapatuloy po tayo sa ating tema, which is
nanggaling sa Acts 17 verses 16 to 34. At may titulong Proclaiming Christ in the Cities. Kung maalala nyo po, na napangunahan ko na, naibahagi ko na yung naibahagi ko na, or naibahagi na rin ng iba, yung first parts. Actually, yung iba ay nasa last part na nga. Ano po? So, ngayon, anuhan na lang natin. Okay? Kasi marami pa talagang pag-uusapan dito sa ating tema, Acts 17. Okay? Patungkol sa mga Diyos-Diyosan, patungkol sa mga hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Kasi, yun nga po, nasabi ko din last time, na itong lugar natin, especially itong lugar namin, ay para talagang modern Athens. Hindi naiiba sa Athens na binanggit ng Biblia 2,000 years ago. Ano po? So, walang pinagkaiba. Kaya nga nung napapag-usapan, pinapaintindi, ano po, ng ating mga pastor, kung ano ang nangyayari dito, parang wala naman talagang pinagkaiba sa nangyayari ngayon. Especially, kasi, ang aming village, ang aming lugar, okay, ang aming lugar ay nag-celebrate ng town fiesta. And actually, it's not town fiesta. Village fiesta lang. Ayan, yung barangay pala yan, barangay. Ayan. Ayan, yung barangay ay nag-celebrate ng fiesta. And ngayong araw na din to, ay nagse-celebrate ng town fiesta ang buong Piudoran. And talagang sinakto na napag-uusapan nitong mga Diyos-Diyosan kasi ang totoo po niyan talaga, ako'y galing din talaga sa dati kong pinapaniwalaan, na nalaman ko na hindi pala totoo, nalaman ko na nililin lang ako sa katotohanan. Ano po? So, ang pagkakaalam ko talaga ng mga fiesta na yan ay ang pag-celebrate nung tawag dyan, yung kung kailan nagsimula or kung kailan pinangalanan yung isang lugar. Yun ang alam ko talagang pag-celebrate ng fiesta. Kaso nga lang ngayon, okay, matalino si Satan. Talagang galing-galing niya magmanipula sa mga isipan ng tao. Ngayon, ang ginagawa ay ang sineselebrate na yung kanilang mga patron, santo. Kumbaga, babalikan natin. Okay, basahin po natin muli yung sinabi ng Biblia. Okay? Ang sinabi ng Biblia patungkol sa mga santo, patungkol sa totoong Diyos na hindi gawa sa ginto, pilak, kahoy. Ayan. So, basahin natin yung dito na tayo sa verse 28 to 31. Okay. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Yan. So, maliwanag po dyan, na hindi inukitan ang Diyos natin, ang totoong Diyos, na ipinakilala ni Pablo sa Atenas. Kung maalala nyo po, yung sinabi ko dati, ang Atenas ay tinuturing na heart of Gentiles. Walang kahit ni isang nakakakilala sa totoong Diyos. Kasi marami silang Diyos-Diyosan.
Nabuhay sila na ang paniniwala nila, marami silang Diyos-Diyosan kasi yung Atenas na pangalan ng kanilang syudad ay magmula pa sa pangalan ng isa sa mga Diyos-Diyosan nila, yung goddess nila si Athena. At meron din yung mga philosophers na hindi naniniwala talaga na may Diyos. Epicurean, tsaka mga Stoic philosophers. Yon. Yan. Sa mga kapatid natin, sa mga nununood na ang paniniwala ay nandun pa rin sa mga bagay na pilit, sa mga bagay na pilit isinasaksak ng kalaban dito sa ating isipan, na okay lang na may mga sinasambang gawa sa kahoy, gawa sa ginto, pilak, para lang daw simbolo ng Diyos. Kasi gusto nila makita yung totoong Diyos, kaso nga, hindi nila alam kung paano hanapin. Hindi nila sinaliksik ang totoong Diyos. Kaya ngayon pagkasulat nila sa kanilang altar sa dambana po, sa di nakikilalang Diyos. Opo. Ngayon sa ating mga kapatid na hindi naniniwala specifically sa pangalang Hesukristo, na siyang Diyos na totoo. Okay? Tapos sasabihin, naniniwala ko na sa Biblia. Kung naniniwala tayo dito, naniniwala tayo sa Biblia, naniniwala tayo na ito ay katotohanan, na ito ay salita ng Panginoon, bakit tayo nagpapatuloy doon sa ating nakagisnan, doon sa ating naging tradisyon na magsamba sa mga inukitan, sa mga inukitan, gawa sa kahoy, gawa sa ginto, gawa sa pilak. Bakit kung naniniwala tayo sa Biblia, bakit ginagawa pa natin yon? Maliwanag naman ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu. John 4:24. At lahat ng sumasamba ay sumamba sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. So, alin doon yung ipinamamanhik natin na totoo yung relihiyon ko, kasi nababalot ng usaping relihiyon, kasi hindi naman relihiyon talaga ang pinupush natin dito, kundi yung relasyon mismo sa pangalang Hesukristo. Yun yung ipinamamanhik ko po sa bawat nakikinig, sa mananampalataya man o sa hindi, lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kasi balikan natin yung maganda po kasing basahin yung Psalms 115. Nabanggit ko lang to last time, pero hindi ko nabasa yung verses. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa mga awit. Tingnan natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia na sinasabi natin katotohanan, ngunit hindi naman natin sinusunod. Psalms 115. Nagiging favorite ko na kasi to. Kasi ang haba, di ko ma-memorize. Okay. Ito po ang sinabi sa Psalms 115 o mga awit 115. Sabi po dito, basahin po natin ang verses 2 hanggang 8. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga pipig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakikita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila,
Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Grabe no? Ang clear po ng sinabi ng Biblia sa Salmo 115 kung paano dinescribe itong mga Diyos-Diyosan na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga tao. Ako din naman po, nung dating hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, dahil yun ang naging tradisyon, dahil yun ang pinamana po ng mga nakakatanda dito sa aming barangay, sa aming village, tama ba? Sitio. Ayan. Dito sa aming barangay, kay barangay na lang, ay ginagawa ko rin po dati yung mga ganon. Yung kwenta pahid-pahid ka dyan, at magdasal ka ng ganitong, dasalin mo yung ganitong linya, yung Latin, para manalo ka. Kasi athlete po ako noon sa chess, and then kapag nilalaban sa provincial, lalong-lalo na sa provincial, talagang may pinapabanggit sa amin na Latin para daw manalo. And ewan ko ba, ba't nananalo din naman? Grabe yung pandilin lang, para lang maniwala tayo, maniwala ang tao. So, kaya nga nung nalaman ko at naipaliwanag sa akin, okay, of course, ang aming pastor, si Pastor Carl, naipaliwanag niya, at minsan ay nagtatanong talaga ako kasi naku-curious ako na bakit may ganun, bakit iba. Kaya nga minsan natanong ko sa kanya at lagi kong talagang binabalik-balikan, magkaiba ba talaga ang Biblia ng, sabihin na natin, Katoliko at ng born again? Ano po? Or yung iba ding mga sekta, magkakaiba ba? Hindi, para-parehas lang. Pero yung iba kasi dinadagdagan, na po, may mga books silang dinadagdag. Okay? Nakala nila, hindi pa kumpleto yung Biblia. Okay? So, talagang tinatanong ko po to sa kanya. And maliwanag naman talaga na kung hindi talaga natin babasahin, tayo mismo, hindi natin babasahin ang Biblia, ano po, mangmang talaga tayo. Okay? Kasi kung hanap mo ay katotohanan, ikaw mismo, ipapaliwanag sa'yo ng Lord at ipapakita sa'yo ng Lord kung ano ang katotohanan. Basta, manggaling lang sa puso mo yung kagustuhan, yung desire, yung willingness na mag-seek sa Kanya, na magsaliksik sa totoong Diyos. Kasi masyado na tayong nililinlang ng mundong ito. Amen po ba? Amen. So, grabe no? Kaya nga sabi ko minsan, matigil na sa atin, eto, tayo mismo sa atin, sa generation natin, yung panlilin lang ng kaaway. Para yung mga susunod na generation sa atin ay hindi na mapahamak. Po ba? Hindi na mapahamak. Kasi kawawa naman. And kahit nasabihin natin na ang kaligtasan ay kanya-kanya or individual, kasi hindi ako pwedeng maligtas ng aking pastor. Hindi ako pwedeng maligtas ng aking kapatid sa pananampalataya. Hindi ako maliligtas ng relihiyon na sinasabi nila. Walang ibang makakapagligtas sa akin kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya ko sa Panginoong Hesukristo. So kung wala ako nun, kawawa yung yung susunod sa akin na henerasyon. Ano po, kaya nga, ma-stop sa atin. Matigil na sa atin yung panlilin lang ng kaaway. Tayo mismo, kung talagang hanap natin katotohanan, tayo mismo maghanap ng katotohanan. Kasi, yun lang naman ang nire-require ng Lord. Saliksikin natin siya. Di po ba? Jeremiah 29:13, if you seek me and find me with all your heart, you will seek and find me if you seek me with all your heart. Kung buong puso natin na sasaliksikin ang ating Panginoong Hesukristo, ang katotohanan. Amen? So, kasi nga, well, sa totoo lang po talaga, kasi kahit dati na may pinapaniwalaan ako, yung dati, pinapaniwalaan ko, hindi naman ako nakakabasa ng Biblia pa dati. Hindi naman sa amin tinuturo yun eh. Hindi naman kami pinapabasa. May pinapabasa din, pero hindi naman nauunawaan. Okay, hindi naman pinapaunawa. Kasi nabuhay, namulat ako doon sa yung mga sinasalita, na kung ano-anong pangalan ang binabanggit. Hindi naman silang makakaligtas sa akin pala. Di ba?
kung sino-sino, yung mga apostol, ginamit na yung mga pangalan, kung ano-anong title binigay sa kanila. Santo, ano yun? San Pablo. Yung mga, hindi, San Pablo. Parang ayun, yun, tama. San Pablo, San Pedro. Okay? Pati yung Birhen Maria na tinatawag nila. Naku po. Ngayon pa lang, sa ating mga kapatid na hindi pa mananampalataya, mamulat na po tayo sa katotohanan. Hindi po sila ang dapat nating tawagin. At hindi rin po dapat sila ginagawang mga statue. Ano bang statue? Ginagawang mga ribulto. Hindi po dapat sila ginagawa ng mga ganon. Okay? Kahit sabihin, kahit anong paliwanag, tayo sa mga kapatid kong mananampalataya na nakakaalam na, okay, magkaroon tayo ng habag din sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anakan, sa friends natin, na nakikita nating mali ang ginagawa. Sabihan natin. Kaya nga, nakikipag-ano din ako talaga Grabe yung stand ko dito din sa bahay, na kapag may mga ganyan, may fiesta, kung ano-ano, kung maghahanda kayo, hindi kayo ang maghanda kayo. Alam yan ng mga kapatid ko na hindi na ako yung kapag fiesta busy kung ano-anong ihahanda, tapos sasali doon sa mga parade na ipaparade yung santo, kung ano-ano. Kasi ganoon po yung buhay ko dati. Bata pa lang naman ako at doon ako minulat. Doon ako talaga, doon ako sinanay. Buti na lang sa kahabagan ng Lord sa buhay ko, dito niya ako dinala na makilala ko siya, malaman ko ang totoo, okay, malaman ko ang katotohanan, kung sino lang yung talagang yung totoong daan, yung totoong buhay, yung totoong katotohanan. Totoo na katotohanan pa. The way, the truth, and the life. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At sa mga nagsasabi na another persona ang Panginoong Jesus, maliwanag din po ang Biblia na iisa lang ang ating Diyos. Okay? Masyado lang tayong nililin lang ng iba din, kahit na sinasabing Kristiyano. Kristiyano, sinasabing Kristiyano, pero pinapaniwalaan tatlong Diyos. Yung tatlong persona na tinatawag nila. Yun din po, bilang patotoo, yun din po yung nasamahan ko before ako talagang makapasok dito sa FOM. Tatlo yung pinapakilala, and minsan lang ipakilala ang Panginoong Hesukristo, more on the Holy Spirit. Oo, nandun na tayo. The Father, the Son, the Holy Spirit. Pero bakit pinaghihiwalay? Iisa lang naman na. At may pangalan na nga na binigay. Di po ba? Minsan napapaisip ka na lang, mahirap bang intindihin? O parang nagiging stoic tsaka Epicurean na tayo, na nagmamagaling sa sarili, na kung ano yung naging tradisyon, ano yung ipinamulat, kung ano yung ipinasa ng mga magulang sa kanya, ayun yun talagang papaniwalaan. Natawa nga ako nung minsan ay lagi nasasambit ng aming pastor dahil sa mga dating bahay na pinagdadausan nila ng Bible study. Yung may mga nagsasabi na Katoliko kami nabuhay, Katoliko din kami mamamatay. Tapos kapag ka nagba-Bible study, sasabihin, relihiyon ko, no? O di kung usapin talagang relihiyon, wala talagang makakaligtas dyan. Okay? So, kaya nga, mahirap talaga. Gaya ni Pablo, mahirap mag-preach ng katotohanan, lalong-lalo na sa mga sarado ang isip,
sa totoong Diyos, sa katotohanan. At minsan naman, gaya ng sa Berea, yung iba nagbubulag-bulagan. And of course, yung mga nasobrahan sa law of Moses, mga Pharisees. Okay, saan yun? Diba? Sa Macedonia, yung nung kasama ni Pablo si Silas, si Timoteo, kapag ka naglalakbay sila sa mga syudad na sa mga syudad na may mga Hudyo na, at karamihan ay naniniwala dahil alam nila na yung binabanggit ng Old Testament patungkol sa Messiah, okay, pinapaniwalaan nila yon. Pero meron ding mga mainggitin na kahit Hudyo, kahit alam nila na may talagang natotoo yung mga pinagsasabi nitong ating mga apostol, ay hindi pa rin nila pinapaniwala kasi gusto nila sila yung sa kanila manggaling. Ayaw nilang nasasapawan, 'di ba? Ganon din naman po, 'di ba? Yung nangyayari ngayon. Kapwa Kristiyano, nagpapagalingan. Nagpapagalingan. Ayan, so wag na tayo doon. Dito na tayo sa dapat nating gawin kasi we are in the last days, 'di ba nga? We are in the last days. Nasa huling mga araw na tayo. Parating na ang Panginoon at alam ko na sa oras na to, habang sinasalita ko to, pwedeng may magsabi, ay na naman ngayon siya. Ay na naman siya, mga huling araw. Pero ang tagal-tagal na ng huling araw. Kailan pa yung huling araw na sinalita ng mga dating nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Na dati, siguro 10 years ago sinabi na yan huling araw na. Pero after 10 years, ganyan pa din. Gano'n po, no? Pero totoo po yan na may mga ganyan talaga. Na hindi natin talaga alam. Baka malay natin bukas. So, wag tayong pakampante. Di ba nga, sabi ng Lord, di ba dito sa last part nung Acts 17, sa 30, binigyan tayo ng pagkakataon. Ang panahon or ang araw ng kahangalan ay tapos na at binibigyan tayo ng pagkakataon para makapagsisi. Di po ba ganun din ang nasabi sa 2 Peter 3:15 na hindi slow ang Panginoon kasi sinasabi ng iba, bakit ang tagal-tagal naman dumating ng Panginoon. Kasi sabi ko nga kanina, 10 years ago may nagsabi na darating ng Lord. Pero after 10 years, wala pa rin. Diba? Basahin natin yung 2 Peter 3:15. Sa mababaw na salin. Bear with me po. Konting minuto lang naman to. 2 Peter 3:15. Anong sabi dyan? Sabi po dyan, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay upang mabigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga, sinabi dyan na pagkakataong maligtas ang mga tao. Hindi lang yung mga Hudyo, kaya hindi lang yung mga nananampalataya na. Gaya nga ng mga sinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ayan. So, binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas at makapagsisi sa ating mga kasalanan. Amen po. Wait lang po. Sobra ba akong... Okay. Sige po, patuloy tayo. Ayan, pasensya na. Commercial muna, commercial.
Okay, sige po, tayo ay magpatuloy. Ang panahon na ito ay para mabigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi
Ayan, hello po. Pasensya na, nagkaroon ng problema. Okay, sige po, patuloy tayo. Okay. So, sorry, merong mga hindi talaga inaasahang pangyayari. Ayan po. Sige po, para sa pagpapatuloy ng ating live streaming, yung kaninang sinasabi ko nga po, patungkol sa pagdating ng Panginoon, patungkol sa paghuhukom, we are in the last days na, and alam naman ng mga mananampalataya kung anong mangyayari in the last days. At alam ng mga mananampalataya kung anong mangyayari kapag dumating na ang araw ng paghuhukom, ng pagdating ng Panginoon specifically. Ano po, kaya magpatuloy lang tayo. Ano po, hindi lang magpatuloy sa yung mga ginagawa natin, like the minister of worship, magpapatuloy lang na ano po, gawin yung kailangan niyang gawin, like responsibility as a minister. Okay? Hindi lang magpatuloy sa pag-awit, hindi lang magpatuloy sa paglilinis ng church, ano po, hindi lang magpatuloy sa magpatuloy sa pag-attend ng mga gawain, kundi lalong-lalo na yung pinaka dapat na ginagawa natin, ano po, bilang mga lingkod ng totoong Diyos ng Panginoong Jesus, ay yung i-proclaim, preach the truth and proclaim Christ sa lahat ng nasyon, sa lahat ng syudad, sa lahat ng sulok ng mundong ito, dahil ang kanyang pagdating ay malapit na. So, kaya nga 'di ba sabi kanina sa 2 Peter 3:15, hindi naman gugustuhin ng Panginoon na marami ang hindi maligtas. Pero yun talaga ang nangyayari ngayon. Kaya nga pinapaliwanag ng Biblia sa atin, magkaroon tayo ng habag. Ano po, sa ating mga kapwa, kung maaari ay i-share natin yung salita niya, okay, sa pamamagitan ng kung ano-anong mga platform, especially ito online. Kaya napakagandang tawag dyan, medium itong online, ano po, na maisiwalat ang katotohanan, maibahagi, maihayag ang totoong Diyos, ang katotohanan, ang Biblia sa lahat ng tao. Ayan. So, nawa po sa mga nakarinig ng salita ng Panginoon ngayong gabi, maliwanag po sa atin yung sinasabi kanina, ulitin ko lamang po, ang Diyos natin ay hindi inanyuan, hindi yung pinapahiran, ano po, hindi rin siya gawa sa ginto, pilak, okay, kahoy, semento, ano po, walang ibang pangalan din na dapat tatawagin, okay, ang Panginoong Hesukristo lamang. Nawa po ay maliwanag sa atin mga bagay na yan. Kasi kung sinasabi natin, kung inihahayag natin na naniniwala tayo sa Biblia na totoo, kuno yung relihiyon na kinabibilangan natin, bakit hindi tayo maliwanagan sa katotohanan at sinasabi mismo ng Biblia na huwag tayong sasamba sa ibang Diyos kasi nag-iisa lang naman ang Diyos. Okay? Nag-iisa lang naman ang Diyos. From Old Testament hanggang New Testament at binigyan ng pangalan, ano po, at hindi po nakakalito na kung may mga question din kasi ang iba, kung Diyos ang Panginoong Hesukristo, bakit tao siya? Bakit pinanganak siya sa laman? Kung hindi po yun nangyari, wala tayong kaligtasan. Okay? Lahat po tayo patungo doon sa naglalagablab na apoy. Okay? Doon sa lugar na puro pasakit. Okay? Doon sa tinatawag na yung nagninit-nit ang mga ngipin sa sobrang init at sa sobrang hirap. Okay? So, kung gusto nating mapunta doon, huwag tayong maniwala.
Pero no, maniwala po kayo sa katotohanan ng Biblia na walang ibang pinadala at walang ibang pangalan na ibinigay sa atin. Ano po? Nasubok na ikaliligtas nating lahat kundi ang Panginoong Jesucristo. Kinailangan yung nangyari sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. At isa pa po ay yung patungkol sa paghuhukom. Nawa, sabi ko nga kanina, may halong excitement tsaka takot. Takot syempre doon sa bilang mananampalataya, ano po, excited tayo syempre, pero natatakot din ako na sa kakasalita ko ng halimbawa ng paparating ng Panginoon pero bukas or mamaya magkasala na naman ako. Natatakot ako na madatnan ako ng Lord na nagkakasala. So yun yung bilang isang mananampalataya, natatakot ako sa sitwasyon na yon na baka kung dumating ang Lord ay nasa pagkakasala ako. At kung dumating ang Lord, yung pamilya ko hindi maligtas. Baka kung ako lang, diba? Kaya nga, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Okay? Marami tayong oras, marami tayong pagkakataon para i-share ang salita ng Diyos. At kung, syempre, kung hindi man nila tanggapin, ay ang Panginoon na ang siyang bahala, ang siyang gagalaw. Ano po? Kasi tayo yung pinapagawa sa atin, gawin natin. Amen po? Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Kahit nagka-problema ng konti. Pasensya na po. Ganyan talaga kapag live. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng nakarinig at sa lahat ng nag-antabay, sa lahat ng ating mga kapatiran na nandito ngayon. Magandang gabi. Mas maganda kayo. Ayan. Sige po. So, tayo po muna ay manalangin para sa pagtatapos. Samahan niyo na lamang po ako. O Diyos, Ama naming banal, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, patuloy ka naming pinapapurihan, O Diyos, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, lalong-lalo na sa buhay ng iyong likod, Panginoon. Ay Lord, patuloy ka namin pupurihin at pasasalamatan sa iyong mga dakilang gawa sa aming buhay, O Diyos. Panginoon, sa gabing ito, na nagkaroon ng live stream, nagkaroon ng pagbabahagi ng iyong salita. Nawa, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng nakarinig ng mga salita mo, Panginoon. Amutawi ka, Lord God, manguna at manahan ka, O Diyos, sa buhay namin. At gamitin mo itong mga salita, Panginoon, ay paalala mo sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita, ang katotohanan, O Diyos, Lord, na at makita din sa amin, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng iyong mga ipinag-uutos, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, iabot mo po ang iyong kamay, Lord, sa mga kapatid namin na nagkakasakit, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga dinaramdam, Panginoon, bigyan mo po sila ng kagalingan, O Diyos, at kapayapaan sa pag-iisip, Panginoon. Dahil wala kaming ibang pagkukunan ng mga bagay na ito, ng kaginhawaan, O Diyos, ng kapayapaan, ng kagalingan, Lord, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, at lahat ng nakarinig, Panginoon, ay bless mo, Lord God, at ang iyong lingkod, Lord God, ay patuloy mong gamitin din sa iyong sa mga bagay na ito, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. At sa pagtatabos ng live stream ngayong gabi, Panginoon, nawa gabayan mo ang bawat isa na may sa buhay namin ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin ka, in Jesus' name, Amen. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng nagantabay, sa lahat ng nakarinig ng salita ng Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. So God bless you all.
Okay, ayan. Shout out sa ating mga kapatid na andito pa rin sa pangalawang video kahit nagka-problema yung isa. Ayan, sige po, dako tayo sa shout out. Ayan, shout out po sa ating mga unang-una, ang ating mga kapastoran. Hello, hello. Shout out sa ating pastor sa Dudong Crusher, Pastor J. Lumen, ating pastor from Antipolo, Pastor Aldwin Ching, and of course, kasama na rin ang kanyang iniibig, si Mami Lot. At syempre po, Pastora Mirna, hello po. At shout out din sa mga kapastoran ng Tapel, Pastor Vicente, and Pastor Berting Salisi. And of course, ang ating pastor sa Badian, kay Pastor Bong, kay na nasa Maynila ngayon. Hello, hello, kumusta po Pastor Bong? And of course, ang pastor ng Burias, Pastor Al. Ayan, hello po Pastor Al. And of course, ang ating pastor sa Puteran, Pastor Carl Sandigan. And sino pa ba? Sino pa ba yung mga gustong i-ano dyan? I-shout out. And of course, hello, hello din. Shout out sa ating mga kapatiran sa DS Japan. Ayan. Hello po. Magandang gabi. At sa ating mga kapatid, ayan, yung mga nagtatag, ayan, si Sister Althea Geronimo Malacas, Brother Roger, hello, hello, si Nanay Shirley, si Mami Chi, Mami Chi Lumen, Sister Ella, ayan, sino pa ba? Sino ba yung mga nandito? Ate Weng Reyes, hello po. Ayan, so sila na lang yung nandito eh. Ayan, Pastor Mirna, thank you po. God bless you din. Salamat din po. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa Lord na sa pagkakataon nito na makapagbahagi muli. Ayan. At syempre, shout out sa ating sa mga naggagalingang coordinators. Actually, from Antipolo. Sa pangunguna ni Pastora Mirna, si Sister Leia, si Sister Ana. Yan, maraming salamat sa palaging pag-tap. Ano po, kahit minsan ay nagkakaproblema ang Bicol. Ayan, so maraming salamat sa patience nyo. Okay, so meron pa ba gusto magpa-shout out? Ay, tulog na sila. Sige po. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng nakapakinig at sa lahat ng ating mga kapatiran from all over the world. We're going international. At syempre, Ate Betchay from Morocco. Sino pa ba? Pa-shoutout din sa aking kapatid sa Brunei. Yung pinsan ko. Ayan, so sana i-replay mo na lang. Ayan, pinsan ko from Cainta. Ayan, i-replay mo na lang. And sa aking ate din sa Quezon City. Hello, hello. Kung mapanood nyo to, shout out sa inyo. Ayan, sige po. Maraming salamat sa lahat. And God bless you all. To God be all the glory. Thank you.